God heard you. You are not forgotten. God remembers you too, kapatid. Hi! Isang pinagpalang araw sa lahat, mga kapatid. I am Sister Novia and I'm here today to share with you the Word of God. And I truly believe this is more than just encouragement. This is a divine reminder. And yes, this is God's confirmation for you today. And this is God's message for you today. I don't know exactly what you're going through, but maybe lately or even right now, may pinagdadaanan ka, kapatid. Na para bang ang bigat-bigat ng puso mo. Ang daming problema na parang walang nakakaunawa. Umiiyak ka sa gabi pero walang nakakarinig. Or maybe you're in a season of waiting right now. And your heart keeps asking, Lord, naririnig mo pa ba ako? Lord, andiyan ka pa ba? Let me tell you right now with full confidence, mga kapatid, yes, naririnig ka ng Diyos. And no, hindi ka niya nakakalimutan. At alam mo ba, kapatid, na hindi ka nag-iisa? Kasi kahit si Hannah sa 1 Samuel chapter 1 to 2, naranasan niya rin ang nararanasan mo ngayon. At konting background lang tayo para sa mga hindi nakakilala kay Hannah. Si Hannah ay isang babaeng baog. Hindi siya magkaanak at alam mo ba, kapatid, sa kultura nila noon, ang pagiging baog ay tinuturing na parang sumpa. Yes, a curse in the eyes of people. Dahil ang pagkakaroon ng anak ay simbolo ng pabor at pagpapala mula sa Diyos. Kaya kapag wala kang anak nun, iniisip ng mga tao na hindi ka pinagpala o baka nga may kasalanan ka pa. Kaya naman itong si Hannah, tampulan siya ng pangungutya ng kanyang karibal na si Penina. At yun pa nga, may karibal siya sa puso ni Elkanah, at si Penina nga ito. At taon-taon, ginagawa ito ni Penina kay Hannah tuwing umaakyat sila sa Shiloh para sumamba sa Diyos, imbis na maging panahon yung pananampalataya at pagpupuri sa ating Panginoon, ginagamit ito ni Penina bilang panahon ng panlalait at pagpapahiya kay Hannah. Grabe ang pinagdaanan ni Hannah dito, mga kapatid. Wala siyang ibang magawa at imbis na gumanti o magalit, iniyak na lang niya sa Diyos ang lahat. Dala-dala ni Hannah ang sakit, pero iniluhod niya ito sa panalangin. And maybe right now, mga kapatid, may mga Penina moments ka rin. May mga tao sa paligid mo na hinahadlangan ng panampalataya mo, maging pamilya mo man ito, nakilala mo man ito, o kahit kapwa mo Kristiyano na nagpapahina ng loob mo. Kapatid, huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo. Huwag kang susuko. Kumapit ka lang at lumapit at manampalataya sa ating Panginoon. Ang mga salita ng tao ay hindi ang huling salita. Ang Diyos pa rin ang may huling say sa buhay mo. Tulad ni Hannah, hindi mo kailangang gumante, mga kapatid. Dahil sa Diyos ang paghihiganti, pinangako niya yan. Sa Romans 12:19, hindi mo kailangan siraan ng ibang tao. Ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo at siya rin ang magbababa ng palalo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, mga kapatid, sa mga tao as long as sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti sa paningin ng Diyos, as long as tapat ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan, iiwanan man. Iluhod mo lahat sa ating Panginoon yan, kapatid, at siya mismo ang kikilos para sa iyo. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang pinangako niya sa Exodus 14:14. Tandaan mo, kapatid, hindi mo naman kailangan ng validation ng tao kung may pabor ka ng Diyos. At gaya ni Hannah, na kung babasahin natin sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, praise the Lord, dahil pinagkalooban siya ng Diyos ng anak. Hallelujah! Hindi lang basta anak, kundi isang propeta ng Panginoon na walang iba kundi si Samuel, a nation changer. Maybe right now, ikaw din ay nananalangin ng isang anak. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Kung paano nga na pinagkalooban niya rin si Sarah, di ba? Sila ni Abraham ng anak na ilang taon na sila, sobrang tanda na. May imposible ba sa Diyos natin? Wala. Kaya mga kapatid, maniwala ka at magtiwala. Ibibigay din ang pagkakaloob na ating Panginoon ang inaasam niyong baby. Ang Diyos na sumagot sa panalangin ni Hannah
ay siya ring Diyos na nakikinig at hindi bulag sa iyong mga luha. At siya ring Diyos na sasagot sa panalangin mo. And maybe right now, may hinihiling ka rin sa Panginoon kagaya ni Hannah. Kapatid, maghintay ka lang. Hindi man instant pero sigurado ang sagot ni Lord. Ang akala mo pandesal lang, pero burger pala ang inihahanda ni Lord. O baka masigit pa sa inaasahan mo, mga kapatid. Tandaan mo, our God is able, hindi siya limitado. Kaya niyang gawin ang lahat dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya just have faith. Kung tapat ka sa Diyos, siya rin ay magiging tapat sa iyo at hindi sinungaling si Lord. Kaya huwag kang susuko, kapatid. Kahit may mga pinina sa paligid mo na nang aalipusta o nang da-down sa iyo, keep your posture in prayer. Stay humble. Trust God because your story is not over. God is still writing it. And kapatid, let me tell you, you are not forgotten. God sees your tears, your faith, and your quiet prayers. He's getting ready to move. What feels like a womb of waiting will soon become a womb of worship. Your delay is not denial. Your tears are not wasted. Your waiting is not empty. Just like Hannah, one day you will declare, "My heart rejoices in the Lord." Dahil sa answered prayer. And remember this, prayer is our weapon and faith is our shield. The heavens are open 24/7. Mga kapatid, God is always available. Pray without ceasing because when we pray, God moves. Kaya mga kapatid, let me pray for you. Thank you, Lord Jesus, for your precious word. Thank you, Lord, sa pagpapaalala na kami ay mahalaga, na kami ay mahal mo. At naririnig mo ang bawat iyak namin. At ganun din, Panginoon, ang mga nilalaman ng puso namin. Kaya Lord, sa araw na ito, Panginoon, I pray sa lahat na nakikinig at nanonood, Panginoon, na kagaya ni Hannah, bubuksan mo rin, Panginoon, ang kanilang sinapupunan, Panginoon, at inaalis mo lahat ng kahihiyan, Panginoon. Kagaya ni Hannah, Panginoon, sasagutin mo rin, Lord, ang kanilang mga panalangin na higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya Lord, bigyan mo kami ng puso na mapagkumbaba, puso, Panginoon, na laging maghintay sa iyong pangako. And Lord, dagdagan mo ang aming faith para kami ay mapagpatuloy sa aming journey sa iyo, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Ito ang aming pangahawakan. At lahat, Panginoon, ay naririnig mo. Maging iyak na aming puso, iyak na aming kaluluwa, Panginoon, at lahat ng hinagpis at sakit sa aming mga puso ay tinataas namin sa iyo. Lord, salamat sa answered prayer. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami at sasagot ka sa tamang panahon. Tinataas ko ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Always remember, God loves you so much. And so do I. Keep shining brightly for Jesus.